morning. Salamat, praise and worship. At bago po tayo magsimula sa ating mensahe sa Leviticus, nais ko lamang pong magbigay ng ilang announcement. Sa next Sunday po, which is March 1, first Sunday of the month, ay hindi po tayo magkakaroon ng communion. At ang communion po natin will be on the second Sunday ng March. Okay, kaya pati yung preparation ng choir ay sa second Sunday na yon, hindi sa first Sunday. Now, ang dahilan po dyan, kasi ang first Sunday starting March 1 and onwards, ay ilalaan po natin ito sa Evangelism Sunday natin. Kasi every first Sunday, meron po tayong LOL, Community Outreach Program. So kaya yung 17 groups ng ating pong church ay mayroon pong mandate na sila ay mag-i-invite every first Sunday of the month ng mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kaeskwela, kaopisina, kanegosyo, upang sila po ay makadalo sa ating gawain at makapakinig ng message of salvation. So, ibig sabihin, yung i-invite po natin ay hindi member ng ibang church. Yun po ay yung mga taong hindi pa na nanampalataya or hindi pa po born again. Sabihin na natin, sa lingwahe natin. Sila po yung i-invite natin. Okay? Kaya ito po ay hindi lamang para dun sa LOL group, kundi kaya gagawin natin ito para sa congregation dahil lahat po tayo ay kung may pagkakataon or humanap tayo ng pagkakataon na maka-invite tayo ng mga kaibigan natin. Dahil ang magiging preaching ko rin po every first Sunday of the month ay hindi po tungkol sa Leviticus. No? Ang magiging preaching ko po is about salvation. Kaya kung meron po kayong pinaprospect, ay simulan nyo ng ipanalangin. Ipag-pray nyo po ng ipag-pray habang para bago dumating yung first Sunday, ay pag-invite nyo po ay kumbaga humilos na ang Diyos sa puso at isipan niya. So kaya yun po, yan po ay magaganap na every first Sunday of the month beginning March 1 and onwards. Okay, so kaya inaasahan po natin na sa March 1 ay at least meron po tayong 17 na hindi pa po mga mananampalataya o hindi pa believer, hindi pa born again. No? So, bata, matanda, siyempre mas maganda po kung ma-invite natin ay talagang hindi pa po born again. No? Huwag po kayo mag-i-invite ng taga-ibang Christian church. No? Huwag po tayo mag-recruit doon. Pabayaan na natin sila doon. At sila po ay born again na. Ang target natin ay hindi pa mga born again. Okay? So kaya yun po, every first Sunday of the month, I will be preaching the message of salvation. Hindi po Leviticus o hindi ang Torah. So kaya kapag wala po kayong in-invite, tungkol pa rin po sa salvation ang preaching ko. Hindi po ako magbabago. Yun lang, dahil yun ang ipiprepare ko. Kaya kung wala pong dumating at puro believers na lang dito, then baka sakali mag-born again ulit kayo. Okay? So, yan po. So, ang ating pong tatalakayin ngayon is ang Leviticus chapter 21, as you can see on the screen, bilang pagpapatuloy ng ating pong tinatalakay na aklat sa Torah, ang Leviticus. 21 na tayo, no? 7 more chapters to go and we're done. And ito pong topic na ito ay may kinalaman sa priesthood. So, kung yung mga nakaraan po is patungkol sa buong Israel, sa buong congregation, ito po ay specifically para sa mga priest. No? Sa mga lahi ni Aaron. Ito po. Pero bago yan, tayo po'y manalangin muna. Aming Ama,
Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at ng lupa, kami po ay nagsusumamo sa iyo sa umagang ito. Nakalooban mo po kami ng bukas na pandinig at bukas na isipan upang amin pong maintindihan ang aming pag-aaralan. Gabayan mo po kami, tulungan mo po kaming lahat, O Diyos, sa umagang ito. Bigyan mo po ako ng kakayahan na ito ay aking maipahayag at maipaliwanag ng maayos. At nawa ang aking mga kapatiran ay pagkalooban mo rin po ng kakayahang ito'y maintindihan. Salamat po, O Diyos, sa iyong walang sawa at sa iyong pagtsatsaga na kami ay turuan. Sa iyo po ang papuri, sa iyong pagsamba, sa iyong pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. Amen. So, Leviticus chapter 21, mga kapatid. No? Sa ating pong nakaraang pag-aaral, ay nakita po natin yung passion ng Diyos for holy worship and holy people. Nakita natin na ang Diyos ay nagbigay ng mga alituntunin at mga standards on holiness. Maging sa ating pong pagkain, sa ating pananamit, sa ating pong pagsamba. So, nakita natin sa nakaraang 20 kabanata ng Leviticus, it's all about holiness. No? And habang tayo po ay lumalapit sa Diyos, nai-intensify po yung requirement for holiness. No? Kaya ang principle na natutunan natin dito ay access to God increases responsibility. The closer you get to God, the higher the requirement of holiness. Kaya po sa setup ng kanilang ng kanila pong nation as the people of God, meron po silang tinatawag na courtyard, na kung saan yung kung courtyard na yon allowed yung mga Hudyo. Pero yung mga Gentiles, they are not allowed to enter the courtyard. So that's separation between the chosen people of God and the Gentiles. So from there, makikita natin the level of holiness. No? Dahil sila ay chosen people of God, dahil sila ay chosen nation of God, they are more closer to God than the Gentiles. That's why doon po sa kanilang tabernacle, yung lugar ng courtyard, the only people allowed ay ang mga Hudyo. Gentiles are not allowed to enter the courtyard. Now, pagdating po doon sa mismong tabernacle, the only people allowed to enter the holy place ay wala pong iba kundi mga priest. And among the priests, no, ito po ay galing lang sa tribe ni Levi o ni Levi. Sa kaya mga Levites lang ang inaalaw na maging priest. At hindi po lahat ng Levites ay makakapasok sa loob ng holy place. Ang makakapasok lang doon ay yung mga priest. At yung mga priest na ito ay galing po sa lahi sa angkan ni Aaron. So again, makikita niyo po yung level of holiness from the courtyard to the holy place. Hindi na makakapasok ang lahat ng Hudyo doon sa holy place. Okay? And then from the holy place, ang pwede lang pumasok sa Holy of Holies ay iisang tao lang, which is the high priest. So kaya yan po yung pattern na makikita natin sa level of holiness ng Diyos, no? Kaya the closer you get to God, the higher the degree of holiness is required. Okay? Now, Leviticus 21 addresses those closest to the sanctuary. Kaya, ang Leviticus 21 po is specifically addressed to the priest. Now, alam ko po na sa New Testament, binanggit po doon na we are a holy priesthood.
hindi po tayo magiging physical na mga priest. Tayo po ay spiritual, no? Hindi tayo pagka born again natin ay magiging spiritual, magiging physical priest tayo. But that is on the level of spiritual, yung pagiging priest natin. Kaya just bear that in mind habang pinakikinggan niyo po itong message na ito. Though ito ay address sa mga priest, meron po tayong matututunang principle dito na nag-a-apply sa atin. Okay? So hindi po tayo magiging physical priest katulad ng Hudyo, pero may mga principle po tayong matututunan dito na applicable sa atin. Yun na nga po, ang isa doon, the closer you get to God, no? The degree of holiness ay mas mataas. So kaya kung titingnan mo natin, kumbaga, kung ikaw ay pastor ng church, mas mataas na degree of holiness ang nire-require sa iyo. Kung ikaw ay worker ng church, mas mataas na degree of holiness ang nire-require sa iyo kesa sa isang member. Kung ikaw ay leader ng church, mas mataas na degree of holiness ang nire-require sa iyo. Kasi, kumbaga po, ikaw ay, kumbaga sa setup nila, palapit ka ng palapit doon sa Holy of Holies. Palapit ka ng palapit doon sa presence ng Diyos. Okay? At ang outstanding commandment ng Diyos dito po sa Leviticus is, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Mahigpit po yung requirement na yon, non-negotiable, no? And holiness must not be compromised. Kaya dahil banal ako, ang sabi ng Diyos, dapat banal din kayo. Yun ang requirement ng Panginoon. At kung ikaw ay high priest ko, then mas mataas na degree ng holiness ang nire-require ko sa iyo kesa dun sa mga priest na nasa loob ng holy place. Dahil ikaw lang ang makakapasok sa Holy of Holies. Now, kung ikaw naman ay priest na naglilingkod sa loob ng holy place, taga-set up ng menorah, taga-set up ng table of showbread, ikaw ang naglilingkod doon, nagre-require sa iyo ng mas mataas na degree ng holiness kesa dun sa mga nasa courtyard. Kung ikaw naman ay nakakapasok sa courtyard, mas mataas na degree ng holiness ang nire-require sa iyo kesa sa mga Gentiles na nasa labas. Okay? So, yan po yung principle ng makikita natin dito sa Leviticus. At wala pong pinipiling edad dito. Bata, matanda yan. Babae, lalaki. Walang kasariang nire-require dyan. Lahat ng tao for that matter. Sa verse 1 ng Leviticus 21, sabi doon, and the Lord said to Moses, speak to the priest. Kaya very specific po yan. Speak to the priest. Sino yun? The sons of Aaron. No? And say to them, no one shall make himself unclean for the dead among his people. So, priests were limited in public mourning. Isa po yun sa mga nire-require sa mga priest. No? To maintain the degree of holiness, priests were limited in public mourning. So, ibig sabihin, the priest cannot have contact with the dead. Otherwise, they will be defiled. Kahit pa ang namatay ay kamag-anak, hindi niya pwedeng hipuin yan. No? Dahil yan po ay magdudulot ng uncleanness sa kanya. Dahil po kumbaga ang patay o ang isang namatay na tao
ay kinukonsider na po itong unclean. At hindi siya pwedeng hawakan ng priest dahil madidefile siya, marurumihan siya. At hindi siya dapat magpakita ng pagluluksa sa publiko kahit namatay ang kamag-anak niya. Ang purpose nito, para ang i-display niya ay hindi despair, kundi hope. Kaya dapat yung priest, sila ang nakikitaan ng pag-asa, hindi ng despair. Kaya hindi sila very limited yung kanilang pagpapahayag ng kanilang pagluluksa kahit kamag-anak pa yan, no? Kahit pa kamag-anak ang namatay. So, death is real, but it must not dominate those who serve the living God. So, kaya meron pong, here is the principle. Pag ikaw ay lingkod ng Diyos, may kaakibat na sakripisyo kahit na ito ay sa personal level pa. Kung tinanggap mo yan tungkulin na yan, tinanggap mo rin ang mga kaakibat na sakripisyo dyan. And believe it or not, mga kapatid, the moment you accept that challenge or the call of God to serve, get ready for the sacrifice. Kaakibat na po yun. Kaya kung hindi ka ready to give up your own right, to give up your own comfort, then I think serving the Lord is not for you. Ever since time immemorial, mga kapatid, serving the Lord always entails sacrifices. You will sacrifice your own comfort pag naglingkod ka sa Diyos. Glamorous lang siyang tingnan, pero in actual, ang paglilingkod po sa Diyos ay may kaakibat na sakripisyo at pagtitiis. Now, sabi po doon sa verse 1, no one shall make himself unclean for the dead among his people. Kaya di ba sabi ko po sa inyo, nagbago yung pananaw ko sa kamatayan. Nung pong ipinag-pray ko na sabi ko, Lord, patapusin mo lang ako nung Torah. Maituro ko lang lahat yung Torah, then you can take me home. Parang I was even praying for me to die. But when I learned, when I was studying the book of Leviticus, especially this portion, nag-iba po yung pananaw ko. Dahil nakita ko na ang death pala is an abomination to the Lord. Death is something abnormal to the Lord. Why? Because, tandaan niyo po, nagkaroon ng death dahil sa sin. Nang nagkasala ang tao, kamatayan ang naging resulta nito. Kaya po, kaparusahan yun. Ang death ay kaparusahan. Now, kaya ko po pinagpe-pray yun ng mga panahon na yun. Dahil nung time na yon, ako po ay almost every week, siguro in a week, mga 3 beses ako nakakaramdam ng mga episodes ng parang aatakihin ako sa puso. Meron po akong mga nakakaramdam ako ng shortness of breath, nakakaramdam ako ng chest pain, nakakaramdam ako ng parang pakiramdam ko aatakihin ako in the middle of the night, in the middle of the day. Wherever I was, nakararamdaman ko po yun. So sabi ko, mukhang ano na to, kasi bago ka naman atakihin sa puso, mayroon munang mga, ano yan may mga episodes yan no? Yun yung nararanasan ko noong mga time na yon. Kaya ang pakiramdam ko noon, sabi ko, kaya lang siguro ako buhay ngayon dahil gusto pa ni Lord na mag-preach ako. Baka kaya hindi niya pa ako kinukuha dahil merong gusto niya pa mag-preach ako. Kaya dahil po doon, lagi ako nakikiramdam na this might be my last day. No, titingnan ko yung date, titingnan ko yung oras, no, tingnan ko yung year. Siguro ito ang magiging lagay sa lapid ako. And I was always thinking of that. And so I made a deal with the Lord. Sabi ko, Lord,
pwede po ba na, kasi it's my passion, it is in my heart, ngayon ko palang gagawin ito kasi na ipipreach ko ang buong Torah. No, salamat, binuksan mo ang aking kaisipan dito at gusto kong tapusin ito at may mapag-iwanan nito sa aming kongregasyon. So before you take me home, please let me finish the book of Torah. So that was my prayer ng mga time na yon. Pero ang nangyari po, yung mga episodes ng parang aatakihin ako, na-reduce ng na-reduce. No, nawawala hanggang sa when I had my check-up for several, kasi every 3 months nagpapacheck ako sa cardio ko, nilalaboratories ako. Lahat po ng mga test ko puro normal. Pati itong lately, colonoscopy ako, endoscopy ako, everything was normal. So, nawala na po yung mga chest pain ko, nawala na yung mga ganoon. So sabi ko, Lord, mukhang talagang gusto mong patapusin ako ng Torah. Wala naman ako naririnig na boses from heaven, pero it is just my feeling. And so when I learned about this, about death, sabi ko, hindi pala blessing ito. Abomination pala kay Lord ito. Dahil ito pala ay parusa dahil sa pagkakasala ng tao. Kaya since then, Lord, pwede bang bawiin ko yung request ko? Ikaw na po ang bahala kung kailan, pero ayaw ko pang mamatay. So, now, going back to our discussion on Leviticus, the priests were not allowed to touch the dead. Dahil it will defile them. Kahit kamag-anak pa nila yan. Sabi po doon sa verse 2, except for his closest relatives, his mother, his father, his son, his daughter, his brother. Ano napansin nyo? So pwede po siyang pag namatay ang kanyang relatives, in particular yung mother, yung father, yung anak na lalaki, yung anak na babae, yung kapatid na lalaki, or his virgin sister, specifically his virgin sister, who is near to him because she has had no husband, for her he may make himself unclean. Except sa kanila, no, hindi po allowed na magpakita ng masiging kalungkutan ang isang priest sa pagkamatay nila. Na kung mother, father, anak na lalaki, anak na babae, kapatid, pwede silang mag-express ng kanilang mourning but not really, kumbaga parang desperado sila sa pagkamatay. They can cry, they can show loneliness, but not to the extent na para bang wala ka ng kapag-asa sa buhay nung namatay ang tatay mo. Kailangan makita ka mang malungkot, makita ka mang tumatangis, pero compose na compose ka. Hindi yun, himatayin ka pa, di ba? Hindi po allowed. Pero ang isang napansin nyo, hindi po binanggit ang asawa. Napansin nyo po? Walang asawa. So ibig sabihin, pag namatay ang asawa ng priest, huwag kang magpakita ng kalungkutan. Now, ano po ang reason? No? Kaya dito talagang mahirap intindihin ang mga kaisipan ng Hudyo eh. Pero it was written, of course, by Moses, kaya lang under the inspiration of God. This is God's word. Now, the reason for this has something to do with the cultural background ng mga Hudyo. Bakit to? Sapagkat ang asawa po ay hindi kinukonsider as flesh and blood ng priest. Okay? Now, by tradition, over the years, pinahintulot na ng mga rabbi na tumangis sila sa pagkamatay ng kanilang asawa.
Pero back then, in the time of Moses, they are not allowed because your wife is not your flesh and blood. Now, paano na po yung sinasabi natin na pag nag-asawa kayo, you will be one? Now, remember, that has something to do with the spiritual, not the physical. Hindi naman nung nag-asawa kayo, isa na lang ang tenga ninyo, isa na lang ang ilong ninyo, isa na lang ang mata ninyo. Di ba? So kaya po yung pagiging one ng mag-asawa is in the spirit, not in the physical. And here they are talking about the physical. So your wife is not your flesh and blood. Kaya po, over the years, naging part na ng tradition but not ng command na yung asawa ng priest, pag namatay yung asawa ng babae, ay pwede na siyang tubangis. But that is part of their tradition. Because now they are one as husband and wife. But back then, in the time of Moses, they are not allowed to mourn, no, when the wife ay namatay. Pero they can mourn pag tatay, nanay, anak, no, kapatid, kasi part siya ng flesh and blood nila. But the thing here is, lahat naman siguro tayo po ay namatayan na at alam natin yung bigat sa loob nito at sa isip natin, di ba? Mahal natin sa buhay na maya. And yet, di ba, i-kontrolin mo yung sarili mo. Kailangan compose ka sa harap ng publiko. Ang reason, because you are a servant of God. At dapat ikaw ang kinakikitaan na meron kang hope at hindi ka despair. So, principle learned mga kapatid. Kaya tayo pong mga lingkod ng Diyos, di ba? Kahit na malungkot tayo dahil sa ating mga pinagdadaanan, pag humarap na tayo sa congregation, hindi na tayo pwedeng magpakita ng tayo ay parang kawalang kapag-asa. Dahil tayo ang tinitingnan bilang kanilang halimbawa na mayroong pag-asa. Ay, ang hirap po nun. Di ba? Lalo na may mga tao po na hindi nila maitago sa mukha, sa aksyon, yung kanilang nararamdaman. Pero mayroon din mga tao kasi na hindi mo mahalata. Di ba? Dagdadalamhati na pero nakangiti pa. Meron po mga gano'n. Pero pag naging leader ka, naging malapit ka, kumbaga, nakakapasok ka na sa holy place, lalo pa nga kung nakakapasok ka na sa Holy of Holies, kontrolin mo ang emotion mo. Yun po yun. Okay? Verse 21, verse 5 and 6, they shall not make bald patches on their heads, nor shave off the edges of their beards, nor make any cuts on their body. They shall be holy to their God and not profane the name of their God, for they, the priests, offer the Lord's food offerings, the bread of their God, therefore they shall be holy. Now, may binanggit po dyan, for they offer the Lord's food. Question, kumakain ba ang Diyos? Bakit naghahandog sila ng pagkain? At ang gumagawa po ng paghahandog na yun, yan ang mga priest na yan. Kaya yung mga priest na yan, na naghahandog ng pagkain sa Diyos, no? Hindi sila allowed, sabi diyan, they shall not make bald patches on their heads, nor shave off the edges of their beards, yung kanilang balbas, nor make any cuts on their body. Bakit po? Kasi yung mga practices na yan, mga kapatid, ay practices po yan ng mga Canaanites kapag may namamatay sa kanila. Those were their funeral rites. Mga practices nila yan. Kaya ang bilin ng Diyos, huwag niyong kokopyahin sila. No? Huwag niyong silang kokopyahin. Kayo na naghahandog ng pagkain sa akin. Now, siguro tatanungin natin, ba't kumakain ba ang Diyos? Balikan po natin yung tanong na yun. Well,
if you will study the history ng mga different religions during that time and even today, naniniwala po sila na ang Diyos nila ay kumakain. Naniniwala sila na ang Diyos nila ay naaamoy yung usok. So kaya, itong mga Hudyo na ito, galing sila sa mga ganoong pagan practices, bit-bit, dala-dala po nila yan. And there are practices na inaalaw ng Diyos na gawin nila para maging, kumbaga po, parang maging tangible o kaya meron silang visual aids, no? Para makarelate sila doon sa Diyos. Pero ang katotohanan po, hindi naman talaga kumakain ng Diyos. Okay? Kaya yung pag-offer nila ng food na yan is symbolic. Not really, God is actually eating those foods. Alright? Kasi baka magtanong lang kayo, bakit nag-o-offer ng food? So, death is the ultimate impurity because it entered through sin. Kaya hindi sila allowed, the priest is not allowed to touch the dead. They can mourn yung kanilang kamag-anak, but they cannot touch. Priests may attend funerals only for closest blood relatives. No? Wife excluded. Unity in marriage is spiritual, not biological. I have explained that already. I'm just summarizing po kung yung mga binanggit ko. God treats death as abnormal, not natural. Kaya, yun po, piniliwanag ko na kung bakit nagbago yung aking pagtingin. Ayoko nang ipag-pray, Lord, kunin mo ko after the Torah. No? So the key principle, God's holiness cannot coexist with death. Because again, death is abnormal, it is not natural. Death is ultimate impurity because it entered through sin. Kaya po, yun yung reason kung bakit yung mga priest na naglilingkod sa loob ng holy place, lalong-lalo na dun sa Holy of Holies, ay hindi pwedeng bumiko ng patay, ng bangkay. Okay? Ito pong mga practices na ito na binanggit ko ay mga pagan mourning practices which is forbidden for the Jews to do. No shaving head, nagkakalbo sila, cutting bird edges or self-mutilation. These were Canaanite funeral rituals. Holiness governs behavior even in grief. Ibig sabihin, kahit na sa ano pang matinding kalungkutan ang dumating sa buhay mo, dapat laging mabingibabaw ang holiness, ang kabanalan. Hindi dapat mako-compromise yun, no, yung holiness. So mga kapatid, that's how serious God is when it comes to holiness. Kaya when His holiness is violated, God will do everything in His power to punish those who violate His holiness. No? Yan po ang non-negotiable sa Diyos. Hindi niya ipagpapalit yan sa kahit ano ang holiness. Kaya never ever even to think that you will go against the holiness of God. Key principle, God's people must not express sorrow like pagans. Now, later tradition allowed burial of a wife only if no one else could. No? Doing what is loving may require accepting defilement, not avoiding it. Parallel for us, believers, we minister to the unclean, not with the unclean. Kaya po, as pastor, pag may namatay, tatawagin kami, mag-funeral service kami. Bagamat, siyempre po, pag tinawag ka, nakakabaong na yun. Talagang hindi mo na maihipo yun.
But so we minister to the unclean, not with the unclean. And ministry involves risk. Compromise is forbidden. Okay? Pangalawang point po, the high priest, no, when it comes to no public mourning at all, even parents ay excluded. No? Why? God's people needed a constant mediator. Now, the reason for that, mga kapatid, bakit hindi sila allowed as mga priest? Kasi nga, 24/7 ang kanilang duty. Alam niyo po ba yun? 24/7 ang duty ng mga priest. Ibig sabihin, 24/7 dapat available sila to serve the Lord. And of course, serving the Lord is serving the people. They must be available 24/7. Kaya ito siguro yung dahilan kung bakit yung mga pastor ay overwork. Kasi minsan walang oras na pinipili ang member. Hindi nila alam na puyat ka, hindi nila alam na kahit natutulog ka, di ba? One time po, hindi naman dito, nung nandun pa kami sa Pasig, alauna ng madaling araw, may kumakatok doon sa bahay namin. Pastor! Gulat ako Pastor! Bakit? Meron pong napoposes ng demonyo dun sa amin, pakipuntahan. No? Dito po, nangyari din sa akin dito yan. Tuntuhan na ako, Pastor. Pinuntahan namin dun sa bahay at sinusunog ng tatay niya yung bahay nila. No? Pastor, nag-away na mag-asawa, nag-away na mag-ina, nag-away na magkapitbahay, nanganak, namatayan, ikinasal, lahat ng okasyon, tawag si Pastor. So 24/7. Because, kaya nga, talagang gusto ng Diyos i-maintain ng isang minister, ng isang priest, ang holiness, dahil siya ay servant of God, ready 24/7 to serve the Lord. Kaya walang walang oras na dapat, walang oras na hindi ka dapat banal. Dapat lahat ng oras banal ka dahil available ka dapat sa lahat ng oras sa paglilingkod sa Diyos. And when serving the Lord, you must be holy. No? So, ang anong application po sa atin? Spiritual leaders must model gospel hope in the face of death. And again, as I have said, ministry requires sacrifice of personal freedom. Kaya kung ayaw ho nating maabala, huwag na kayong magpastor. Dahil aabalahin at aabalahin kayo. Wala akong pinipiling oras yan, believe me. Wala akong minsan ako yung nagpapasalamat sa kongregasyon na ito. Kasi I have heard from some of you, nung nasa Korea kami, meron pong nagkaroon ng mga situation dito. Sabi po nung kapatiran, huwag niyong tawagan si pastor, nagbabakasyon. Huwag niyong abalahin yung pamilya, nagbabakasyon sila. Ngayon lang nag-break si pastor, huwag niyo nang tawagan. So, salamat po sa mga ganoon. Pero meron pa rin po, no? Minsan masaya kaming kumakain, nasa Alabang Town Center kami, kumakain kami. Buong pamilya, kumakain kami. Biglang may tumawag. Pagtawag, problema, kailangan umuwi kagad kami. Iwanan namin yung namin at madali kami doon sa pagkain at kailangan umuwi kami dahil merong kailangan harapin problema. So may mga ganun pong sitwasyon. Kaya kung ayaw mong maabala, ayaw mong magsakripisyo, ayaw mong ma-discomfort, then ang pagpapastor o paglilingkod sa Diyos ay hindi para sa iyo. Pero kung ready ka dyan, no? Tinanggap at nandiyan ka na, tinanggap mo na yan, then pangatawanan mo na yan, kapatid. Talagang aabalahin ka. Okay?
Sabi po sa verse 10, the priest who is chief among his brothers, on those head the anointing oil is poured, in-anoint yung priest na yan, and who has been consecrated, sinet apart, to wear the garments. Kaya yung pong garments na yun, hindi lang basta kasuotan yun. It symbolizes authority. It symbolizes sacredness. It symbolizes power from God. Symbolizes authority. Sabi diyan, consecrated to wear the garments, shall not let the hair of his head hang loose, nor tear his clothes. Kasi po sila pag namatayan, sinisira nila yung damit nila as an expression of talagang mourning nila. He shall not go into any dead bodies, nor make himself unclean. Even for his father or for his mother, he shall not go out of the sanctuary, lest he profane the sanctuary of his God. For the consecration of the anointing oil of his God is on him. I am the Lord. Kaya in the eyes of God, yung sanctity ng kanila pong sanctuary ng kanilang temple is over and above doon sa mga mahal mo sa buhay when it comes to holiness and its importance. Madalit salita, para sa Diyos, mas mahalaga sa Kanya yung sanctuary niya na kung saan siya bumababa ang presence niya kesa sa namatay mong kamag-anak. Okay? So, ibig sabihin po, when we look at the priority of God, ang principle is put God first. Now, even po ang marriage, no? Priests forbidden from morally compromised marriages. And high priest held to an even higher standard. Tingnan po natin yan sa Leviticus 21 verse 7. Sabi dan, they shall not marry a prostitute. So ang priest is not allowed to marry a prostitute or a woman who has been defiled. Neither shall they marry a woman divorced from her husband, for the priest is holy to his God. So, kaya ang priest po, allowed siya mag-asawa. Pero hindi siya pwedeng mag-asawa ng isang prostitute. Okay? Now, kahit po yung divorsyada. Now, please take note, ang tinutukoy po dito na divorsyada, na hindi niya pwedeng mapangasawa, ay yung pong babae na yon ay paulit-ulit ang kanyang ginagawang, kasi ang inaalaw lang na divorce sa kanila nung time na yon ay pagka meron pong immorality. Kapag yung babae ay nakakommit ng immoral, no? Actually, pag sinabi lang ng lalaki na yung ayaw ko sa asawa ko na, gusto ko na i-divorce kasi nakakommit ng immorality yan. Wala pong investigasyon yun, basta chinarge na lang, kick out yun. Now, pagka po paulit-ulit na nakakagawa ng immorality yung babae, kaya siya dinidivorce, lumalabas para din siyang prostitute. Hindi siya pwedeng mapangasawa ng priest. Okay? Verse 13, and he shall take a wife in her virginity. Very specific ang requirement sa priest. Pag mag-aasawa ka, priest, hindi prostitute, hindi pwedeng divorsyada, at kailangan virgin. A widow or a divorced woman or a woman who has been defiled or a prostitute, this he shall not marry. But he shall take as his wife a virgin of his own people. Hindi siya pwedeng mag-asawa ng Gentiles. Hindi siya pwedeng mag-asawa ng ibang lahi. So yun yung requirement. Now, doon iniisip, basta na ba yung pinagbibiglis mo? Applicable ba sa akin yan?
Well, again, these are not, hindi po ito applicable sa atin, but the principle is very much applicable sa atin. Ano po yun? Nagre-require ang Diyos ng higher degree of holiness pag ikaw ay maglilingkod sa Kanya. Kaya kung ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi ka dapat kaparehas ng mga taong hindi mananampalataya. That's the point. Hindi pwedeng ang patakaran mo, standard mo, ay kaparehas din ng nasa mundo. Okay? Priest may not marry a woman degraded by ongoing sexual immorality or a divorced woman. I have explained that already. Not about a single failure, but character and identity. No? Ibig sabihin, yung divorce, pag sinabi natin divorced woman, yun po, yung paulit-ulit nakakakumit ng immorality. Okay? Sexual sin carries severe covenant consequences. Now, another thing is priest's daughter. Pakinggan niyo po ito. Requirement ito ng Diyos kanila. Priest's daughter or anak ng priest na babae guilty of sexual immorality is sentenced by death, by fire. The highest form of death penalty is not stoning to death, but the highest form of death penalty is burning the person alive. Kaya kapag ang anak ng priest na babae ay nakakumit ng sexual immorality, dapat siyang sunugin ng buhay. Bakit ito? Kasi dinifile niya, hindi ang kanyang sarili, dinifile niya ang tatay niya. Binigyan niya ng kahihiyan ang tatay niya na isang lingkod ng Diyos. So anong lesson, mga kapatid? Kapag ikaw ay minister ng Diyos, servant ng Diyos, worker ng Diyos, lingkod ng Diyos, nagre-require po ito na pati mga anak at asawa mo ng degree of holiness. Kaya mga anak, no? Ako mga apo na eh, kasi may mga asawa na yung bagay, kahit may mga asawa na yung mga anak ko. No, God forbid na makagawa pa rin sila ng immorality. That will bring shame to the pastor. Kaya makikita natin, nire-require ng Diyos na kapag ikaw ay lingkod niya, dapat yung mga anak mo ay mayroong degree of holiness. Hindi sila pwedeng magpa-wardi-wardi sa buhay nila dahil magdudulot sila ng kahihiyan sa tatay nilang pastor. Parang ganun po. Sa kanila, hindi pwedeng magdulot ng kahihiyan yung anak nila sa priest. Kaya kita nyo, buong pamilya talaga. Kaya hindi po natin pwedeng ipagwalang bahala yun di ba? No? Now, sexual sin defiles more than the individual. It defiles the calling. Kaya yung anak na babae po na nakakomit ng sexual immorality, hindi lang yung kanyang sarili ang na-defile, but more than that, ang kanyang binigyan ng defilement ay ang tatay niya. Diba? Para bang, diba ang hirap po na, halimbawa ako, pastor ako dito, pero alam ninyong lahat ng aking mga anak ay nagko-commit ng immorality. Nasaan ang integridad mo ngayon? Di ba? Alam ng mga kapitbahay mo na ikaw ay born-again Christian. Pero nakikita nila ang mga anak mo adik. Di ba nagdudulot ng kahihiyan sa iyo yan? Napipintasan ka at hindi ho lang yon. Napipintasan ang Diyos mo dahil sa ginagawa ng mga anak mo. Kaya nga, ang ano ng Diyos is
kumbaga, lalong-lalo na ang tatay. Mayroong isang pangunahing katungkulan na kanyang pamunuan ang kanyang sambahayan. Dahil pag pinintasan na yung tatay, o yung lingkod ng Diyos, o yung anak ng Diyos, damay po ang pangalan ng Diyos doon. Hindi lang yung apelyido ng tatay, hindi lang yung pangalan ng pamilya. So, ngayon, ano po ang makikita natin dito? Ang Diyos ay nagre-require ng mataas na antas ng kabanalan. Lalo pa nga kung ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Sabihin na natin sa terminolohiya natin na kung ikaw ay pastor, ikaw ay department head, ikaw ay ministry head, ikaw ay worker, nagre-require ang Diyos na mataas na antas ng kabanalan. At yun na po, tinalakay na natin yung mga nakaraan kung paano natin practical na may i-apply sa ating buhay kung paano maging banal. At yun po ay walang iba kundi ang pagsunod sa instruction ng Diyos sa Book of Torah. Hindi po madali, mahirap, at magkakamali tayo. Doon po pumapasok yung grace, yung faith, yung obedience. Okay? So, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Magpapatuloy po natin ang pag-aaral natin sa Leviticus chapter 21 sa susunod na mga Sunday po. Pero sa next Sunday po, hindi tayo Leviticus, ha? Sa next Sunday po, it's about salvation. Invite your friends and loved ones, your neighbors, your office mates who are not yet born again. Let them hear the message of salvation. Okay? Tayo po tayong lahat at tayo ay umawit sa Panginoon bago po tayo magsara sa panalangin.